Hello, magandang gabi po. Pag-usapan naman natin yung palabas na kailangan natin maintindihan si yung batang congressman, bilib ako dito, the youngest billionaire in the Philippines. Si Leandro Legarda Liveste. Very short lang na biography niya. Siya po yung anak ni Loren Legarda at ni dating gobernador Antonio Leandro Liveste ng Batangas. Liveste nga. So ngayon, siya yung pinanganak siya, naging model po siya ng promilkid. Mga promil na gatas. So nagiging, ang dating niya henyo siya. At nag-aral nga siya dun ng college sa one of the best universities in the world. Tinatawag na Yale University. It's in the league of, Ivy League kasi sila ng Harvard, yung Oxford. Yan, magkasama sila. Yung mga iba-ibang mga universidad na ganun. Columbia University, isa rin yan sa New York. Galing din yan. But anyway, the story does not end there. Nag-aral siya sa Yale, hindi pa siya nakatapos ng pag-aaral, ay nag-quit sa schooling. Nag-drop. Bakit? Kasi po, langga, nakita niyang opportunity na kikita siya. Yan pa lang kaibahan ng mga estudyante sa Pilipinas na nag-aral kaysa yung sa Amerika nag-aral. Yung mga Amerika para nag-aral, magagaling mag-isip sa negosyo. Kita mo si Bill Gates, hindi nakatapos. Si Steve Jobs, hindi rin nakatapos. Pero, naging bilyonaryo. Nakagawa ng cellphone, nakagawa ng laptop, nakagawa ng computer na Apple, nakagawa ng lahat-lahat, mga gawa ng mga cartoon characters. Yung mga NXT, siya rin na gumawa niyan. Benenta niya lang. So, ito rin yung may-ari lang ng Facebook, si Mark Zuckerberg, galing Harvard din yan. Ganun pala, dapat sana may mentality na mga estudyante na nag-aaral sa ibang bansa, dapat yan kopyahin natin. Alam mo ano ba nagpapayaman at nagpapahirap sa tao? Yung mentalidad. Tapos ang kwento ni hindi ko kwan ang detalye, pero ang kwento po na nasundan ko ni Congressman Leandro Legarda Liveste. Legarda kasi dati mag-asawa pa nanay-tatay niya, naghiwalay na ata. Si Loren Legarda Liveste, yung nanay niya, taga Antique. Antique, Iloilo. Ay, Panay. At sa taga San Jose, Antique. Tapos, yung tatay niya, naging gobernador ng Batangas. Tapos, nagiging sikat na anchor woman sa ABS-CBN. Kaya sumikat siya, kaya nanalo siya ng pagkasenador. Well, yan ang pundasyon ni Promilkid, ni Leandro Legarda Liveste. Okay. Tapos nung nag-aaral siya, hindi pa siya nakapagtapos ng pag-aaral sa Yale University sa Amerika. Nag-quit siya. He was 20 years old then. Bakit siya nag-quit? Kasi may oportunidad siya nakita. Ano po yung opportunity o pagkakataon na nakita niya para yayaman siya? Tumigil siya sa pag-aral, umuwi ng Pilipinas, ginamit niya na kapital ang lupa ng tatay niya sa Calatagan, Batangas na estimated to be, kung hindi ko mali, ay 160 hectares. At bumili kasi nagmura noon kasi ang pangarap talaga magpapatayo ng tinatawag na solar power plant.
So, that was 2015. So, bumalik siya sa Pilipinas. Nagmura po ang presyo ng solar panels. At nagpatayo siya ng solar power plants at ang kanyang ginagamit ng battery system kasi mga kuha ng kuryente galing sa araw, itatago sa battery. Ang battery po ginagamit niya po ay Tesla batteries. So, iko-kombinasyon mo ng Tesla batteries, depende kung ano magandang connection, solar, parallel connection, alam ng mga electrical engineers yan. O di kaya series connection. Depende kung anong gusto mo palabasin na voltahe ng kuryente. Kasi sistema po ng solar power plant, ipunin ang mga kuryente galing sa araw sa battery. Galing sa battery, i-convert pa nila ito sa alternating current. So gagamit sila ngayon ng inverter. Idadaan sa inverter, paglabas sa inverter, alternating current na siya. Pwede na siya magamit sa mga kuryente sa mga bahay-bahay. Pero dahil malakihan, ang nasa loob ng plano ni Legarda Liveste ay ilalabas niya, i-connect niya ngayon sa national grid. So that was 2016 na nagsimula na ang kumpanya niya. Ginamit niya po yung kapital na binigay na pinamana ng tatay niya. Kaya nakabilanggo kasi yung tatay niya. Nakapatay dun sa driver nila na si De Las Alas. So, marangal naman kasi ng mga Batanggenyo ito. Sila ay hello sir, dahil lang nag-ano ko. Kinikwento ko muna si Ligarda Libeste para naman nagla-live ako ngayon kay Ligarda Libeste. Ito na, klaro na kung bakit yumaman. Ikwento ko kung paano siya yumaman. Sige. Okay. So, ito po ngayon. Nang nabuo niya na, may kinuha po siya ng mga business partners na may mga pera din. Nag-ipon sila ng pera. At nabuo nila ng pera, gumawa siya ng kumpanya na ang pangalan ay Solar Philippines Holdings. Alam mo, kung maalam ka sa mga holdings sa kumpanya, sa corporation law, kaya siyempre, abogado ang tinapos ko, kabisado kong corporation law. So, gumawa siya ng corporation, ang pangalan ay Solar Philippines, o Solar Power Holdings Incorporated. Yung holdings corporation, walang negosyo yan, kundi tambakan mo lang ng pera, yung solar holdings, at yung pera niya, magkakapital kayo siya sa isa pang korporasyon. At gumawa pa sila ng isa pang korporasyon na ang pangalan ay SPNEC, Solar Philippines New Energy Corporation. Tapos yung isa sa Nueva Ecija noon, pinatayo niya Solar Philippines Nueva Ecija Corporation. So, ganun po ang ginawa niya. So, dahil sa malaki, alamin ko kung ilang megawatt ang pinoproduce ng SPNEC. How many megawatt does the SPNEC in Calatagan, Batangas, produce? Yan. So, makikita natin. 63.3 megawatts. So, 63.3 megawatts. So, yan po ang kanyang planta o power plant. Na ang power plant niya hindi po yung diesel, hindi yung coal, hindi yung wind farm, hindi yung hydropower, kundi solar power. So, 160 hectares na lupa ng tatay niya, pinaglalagyan niya ng solar panels. So, nakaproduce ngayon ng 63.3 megawatt. At yung kuryente na 63.3 megawatt ay ikinonect niya sa tinatawag na national grid. Ang national grid po, mula
Luzon hanggang Mindanao, iisa lang ang koneksyon niyan. May mga cables yan sa ilalim ng dagat nagko-connect sa mga grid naman sa Visayas, grid sa Cebu, grid sa Bohol, grid sa Negros, papunta ng grid sa Mindanao. Ganon po, yun ang ating sistema ng kuryente. So, parang gasolina. Nagbibigay ka ng gasolina doon sa tambakan. At yung lahat na may mga electric power, electric cooperatives, at saka Beralco, Dabao's Light and Power, lahat po sila ay bumibili ng kuryente mula sa grid at ibebenta nila kada bahay-bahay, kada establishmento. Ganon po ang sistema. Ngayon, ito naman ang negosyo ni Ligarda Libeste ay 2016, binanatan niya na. So ngayon, 2016, magkano ang kinikita niya 2016? Estimate lang to, hindi ko fix na kita. Ang kinikita niya po, kada taon, sa 63 megawatt, ay 63.3 megawatt. So, pero ang nameplate capacity niya ay 63.3 megawatt. Pero may ano pa pala siya. Mayroon pala siyang peak power na 88.6 megawatts. Ngayon, kung ganun ang kanyang pinoproduce, magkano kinikita niya? Imagine natin. So, ang competition po ay ganito. Pag-compute kung magkano kinikita niya, may binabayad ang tinatawag na nagme-maintain ng national grid, isang kumpanya naman yan. Nagbabayad siya sa mga nagsusupply ng kuryente. At ang kuryente na sinusupply, kagaya ng wind, solar, renewable na kagaya ng tubig. So, nagbabayad sila doon, ang grid, nagbabayad sa mga kada planta. So, kung 88 megawatt ang kanyang ang pinoproduce ni Leviste ay ang presyo kada megawatt ay 8 pesos and 69 centavos. So binabayaran siya every year, every day yan, every day. So times kung baka 88, makaproduce 60 na lang, 60 megawatt. So 60 million watts ang 60 megawatt. So kada araw, ang kinikita ni Libeste ay ganito. So ang kinikita ni Libeste, kada isang araw, 521 million pesos sa kanyang planta. Matindi, no? Batang yan. So sa 521 million pesos, yan ay kung makapag-produce siya ng 60 megawatt kada araw. I-multiply mo ngayon sa 365 days. Kung magkano kinikita niya kada taon. Ito. Times 365 equals. So kada taon, ang kinikita ni Libeste ay 190 billion 311 million. Yan ang kinikita niya. Pero siyempre may gastos pa siya. So malamang ang net income niya dyan nasa 1 billion. Hindi 1 billion. Kasi ang benta niya 190 billion eh. So malamang malaki talaga ang kinikita niya. So marami sinisweldo ang tao. Siyempre babantayan ng lahat ng tao ang kada panel baka magdudumi, tagalinis. Tagabuhos ng tubig para malinisan. Tagabantay, kaya nang baka mapasok ng kalabaw. Okay, papakita ko sa inyo ang kanyang planta ha, para ma-imagine niyo kung gaano kayaman yung bata. Ito. I-Google Earth natin.
So, kalatagan na, hanapin natin ang kalatagan. Kalatagan solar farm. Ito po yung kalatagan, ipapakita ko sa inyo. Ito yung nagbibigay ng income sa kanya ng halos 200 billion a year. So marami siyang pinapasweldo, libo-libo, 10,000 natin tao niya o ano, mahigit. So ganun kagaling po si Leandro Libeste. Ay, kahit hindi na siya mamulitika eh. Nagnegosyo lang siya eh. Wala na siyang pakialam sa mundo. O yan po yung kanyang planta. O yan ang wind farm niya, niya. Solar power plant niya. Power farm. 160 hectares po lahat yan. Yan. Kita mo may mga ibang lugar, bulubundok yan, hindi niya nilagyan. So pwede pa paglagyan yan. Yan po ang kanyang Solar Philippines Kalatagan Corporation, SPCC tawag. So tingnan natin. Dito sa kalsada. Ayan. Yan po ang kanyang solar farm. Kita nyo? Kita nyo yung solar farm niya? Grabe, no? Believe ka lang sa kanya. Oh, tingnan nyo ngayon. Tingnan natin yung solar farm niya. Yan. Hanggang doon yan, no? Kikita mo? Yan. Yan ang mga solar farms niya. So, nakita nyo na. Awit ko'y pakinggan. Yan. Nakita mo pa yan hanggang sa dulo. Ayan, ang tarpaulin ni Leandro. Itong gate ng farm niya. Ayan. Ang galing ng batang ito, mag-isip, matalino, matapang pa magnegosyo. Magaling pa pumili kung anong negosyo. Yan ang natutunan niya sa Yale University. Yan. So, buong lupa na yan na may bakod na gano'n, ay kanyang lupa yan na minana niya sa tatay niya. Kasi nung nabilanggo ang tatay niya, kailangan mong ipagmana mo na kagad ang iyong mga kayamanan. So, ganun po siya kayaman. He is earning almost 200 billion a year. Bakit pa siya tumakbo? Ngayon, ang sabi niya, parang kulang ang buhay niya. Parang hindi kompleto. At wala pa siyang asawa sa ngayon. Naku, maswerte ang babae ng pangasawa nito. Wala pa siyang asawa ngayon. Sigurado maghigpit si Mama Loren nito. Mamimili ng babaeng makaasawa ng anak niya. Oh. So ngayon, 2016, ang ginawa niya po, kung nakakaintindi kayo sa tinatawag na Philippine Stock Exchange, para kumita, para makakuha pa siya ng kapital, ay nirehistro niya sa Philippine Stock Exchange ang kanyang kumpanya na SPDEC. At dahil doon, yung SP Holdings Incorporated. So dahil nakalista na siya sa Stock Exchange, maraming bumili ng kanyang shares. Bibili nga ako eh. Dahil doon nakilala ko, bibili ako ng kanyang shares para magiging
part owner din ako ng Spinec. Oh, bibili. Lahat kayo nakinig sa akin, bumili po kayo. This is for our own good. Makakatulong tayo sa bayan natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapital. Pero payari pa rin kayo. Pagbibigay ng kapital sa kumpanya ni Libeste at para makapagpatayo pa siya ng iba pang planta sa iba't ibang lugar. At kung marami pong planta mapatayo niya ganito, bababa unti-unti yung presyo ng kuryente sa bawat bahay natin. So, naintindihan niyo na kung paano kumita si Libeste. Ito na naman ngayon. Noong kamakailan lamang. Pero pagpatuloy muna natin. So, 2016, 10 years na sa ngayon, isang dekada na nakumita. At dahil maraming bumili ng kanyang shares sa Philippine Stock Exchange, ay na maraming naipon na pera si Ligarda Libeste. At ginamit niya yung pera na nakuha sa IPO, Initial Public Offering, dito sa Philippine Stock Exchange, ay bumili siya ng iba pang lupa doon sa Peñaranda, Nueva Ecija. 200 hectares atang binili niya. So, nang nakabili siya ng lupa doon, ay nilapitan siya ngayon ng Meralco. Ang Meralco, may isa pang kumpanya na kung tawagin ay Meralco Power Gen. Yung Meralco Power Gen po ay binili ng 34 billion ang kumpanya ni Libeste. So, nang binayaran siya, 34 billion. Pero may natira pa siya pa rin mayari. At least 13% ng kumpanya, siya pa rin ang may-ari. So ngayon, itakbo na. Pero nakapag-isip siya na makatulong sa bayan, lalo sa pamamagitan ng pagbibigay na mas murang kuryente. Anong ginawa niya? Noong 2019, ay nag-apply siya ng prangkisa. Nag-apply siya ng prangkisa sa Kongreso. At ang prangkisa gina-applyan niya po ay tinawag niya na maliitan na power plant. Ang tawag niya microgrid. So maliitan. Maliit lang siya para sa isang bayan. So kinontrata sa kanya maraming bayan. Marami itong bayan kinontrata sa kanya. So binigyan siya sa ilalim ng batas na tinatawag na Republic Act 11357 ay binigyan siya na ngayon ng authority na magpatayo ng planta sa kada bayan at kada probinsya, kada lalawigan. Pero mostly, doon yan ginilagay sa Batangas at saka sa Quezon Province. So ngayon, ang problema niya ganito. Dito na ngayon pumasok ang problema niya. Kagustuhan niya, di ba ngayon, sa Manila po, naglalaro po ang pagbayad ng kuryente na sa 13 pesos per kilowatt hour. So usually, 1,000, kagaya sa akin, 1,000 kilowatt hour, ang aking konsumo, 1,100. So kung mag 1,000, yung 13, magiging 13,000 ang babayaran ko dapat sa Meralco. Pero dahil marami pa mga add-ons, mga generation plan, mga ano-ano mga, umaabot po ako sa 18,000 to 20,000 kada buwan. Binabayaran ko sa Meralco. Kita mo? Pero kung dadami po ang solar power sa buong Pilipinas, mas bababa at bababa ngayon. Imbes na 13 pesos per kilowatt hour, baka maibebenta, aabot na lang yan ng 6 pesos per kilowatt hour. Doon na tayo baba. Pero sa ngayon, mukhang hindi pa kanya kasi ang ngayon, kinokontrol ang presyo na binabayad ng National Grid papunta sa mga renewable power plants kagaya ng kay Libeste na solar ay binabayaran sila ng 8 pesos or 8 pesos and 69 centavos kada kilowatt hour na ibato nila sa National Grid kung tawagin. Think about yung malaking drum ang National Grid. Doon binabato ang lahat ng mga kuryente. At mula dyan sa drum, yung ibang mga may kumpanya na kagaya Meralco, ay doon yan bibili doon sa may-ari ng drum. Bibili sila ng kuryente at iba to naman kada bahay. Ganun po sistema. So, having said that,
Ang problema, nung meron na siyang prangkisa, inuutos din po sa prangkisa na ang Department of Energy ay dapat gagawa ng tinatawag na rules and regulation. Ano ibig sabihin ng rules and regulation? Ang rules and regulation ay parang pamantayan, pulisiya na susundin paano ipapatupad ang tinatawag na batas na Republic Act 11357. So, paano ipatupad? Yan ang tanong dyan. So, pamamagitan po ng tinatawag na, saan ba yung batas na yun? RA 11357. So, ito yun. Ipapakita ko sa inyong RA 11357. Ito. Ang problema ko lang dito kasi, yung mga gumamit sila ng politika, galit sila sa bata dahil sa Cabral Files, ay binanata nila ng penalty ko na 24 billion, which is mali. Paliwanag ko mamaya. Ito po, yung prangkisa. Nakalagay, Republic Act 11357. July 31, 2019, pinasa. So makikita mo ay an act granting solar para sa Bayan Corporation. The franchise, little franchise, sabihin mo maliliit na franchise para sa mga bawat bayan-bayan. So ano to mga prangkisa na maliliit? So ito po, nakabanggit sa Section 1. Magsimula tayo dito sa municipalities and cities. Aklan, Aurora, Bohol, Cagayan Province sa norte, Camiguin, tapos Capiz, Compostela Valley, Davao Oriental, Guimaras, Isabela, Masbate, Misamis, Occidental, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Tawi-Tawi, and in the municipalities and cities of Agoncillo, Talitagtag, Balayan, Baliti, Bawan, Calaca, Calatagan, Cuenca, Ibaan, Laurel, Lemery, Lean, Lipa, Lubo, Monebambini, Malvar, Mataas na Kahoy, Nasugbu, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Juan, San Luis, San Nicolas, Santa Teresita, Taal, Talisay, Tanawan, Taysan, Tingloy, and Tui in the province of Batangas. And in the municipalities and cities of Agdanan, Alabat, Atimunan, Buenavista, Bordios, Calawag, Katanawan, General Luna, General Nakar, Ginayangan, Gumaka, Infanta, Jumalig, Lopez, Makalelon, Mulanay, Padre Burgos, Panukulan, Patunungan, Perez, Pitogo, Plaridel, Polillo, Quezon, Rizal, Real, San Andres, San Francisco, San Narciso, Tagkawayan, and Unisan. Yan po yung kanyang prangkesa na binigay ng batas. Malilitan lang yan bawat bayan. Hindi siya konektado bawat sa lahat. Isa-isa, kada bayan-bayan. Independent of each other. Binigay yan ng batas sapagkat wala pa pong kuryente karamihan yan. Kuuko ng pangkuryente. Ang tawag yan microgrid. Microgrid refers to a group of interconnected loads and distributed energy resources within clearly defined electrical boundaries that acts as a single controllable entity with respect to the grid. A microgrid can connect from the grid to enable it to operate in both grid-connected or island mode. So, remote and unviable area. Okay, kaya yan, technical. Nakalagay po rito sa Section 11 ng batas na ito, term of franchise is 25 years.
from the date of the effectivity of that act. Maliban na lamang kung makansila. Pero yung prangkisa na ito ay automatic na makakansila pag dumaan ang 2 taon na hindi ginagamit. So ngayon, titingnan, punta tayo sa operational. So operational. Ito, operationalization pala ang tamang term. So the Department of Energy, in consultation with the Energy Regulatory Commission and other stakeholders, shall promulgate the necessary rules and regulation. Yan, rules and regulation. Hanggang ngayon, ang reklamo ni Libeste ay makakatulong na sana siya sa mga bayan na yan. Nang murang kuryente, baka may benta niya hanggat 5 piso kada kilowatt hour. At kung makakonsume ka ng 1,000 kagaya ko, the kilowatt hour, 5,000 pesos lang bayaran mo. Pero usually sa bahay na maliit, tatakbo lang po yan na 300 megawatts. Kaya itong 5 pesos, di 1,150 lang bakwan mo. Kung mga 3, 1,005, normally 100 lang yan. So mura lang babayaran nyo. Aabot na 1,000 lang babayaran mo kuryente. Pwede pa mapababaan. Kung matagal na, nakabawi niya na yung kapital niya, pwede pang ibenta piso na lang kada kilowatt hour. Yan ang pangarap ni Libeste. Ngayon, hindi natuloy. Number 1 na dahilan bakit hindi natuloy? Dahil po, ladies and gentlemen, ay hindi niya maipagpatuloy ang kumpanya niya at hindi po siya binigyan una ng rules and regulation na ang may obligasyon sa paggawa nito ay ang Department of Energy. Okay? So, iyan pang problema niya. So, paano sa ngayon makareport? Sa Kongreso na nagawa niya o hindi niya nagawa, wala pa siyang rules and regulation. Hindi siya makaumpisa. Ganon po ang nangyari. So, nakalagay dito, dapat bigyan din siya ng tinatawag na Certificate of Public Convenience. At pagkatapos niyan, ay dahil nabigay na sa kanya yung mga lupa ng mga bayan na yon at hindi na maitutuloy sapagkat hindi rin siya binigyan ng permits. Wala siyang business permit. Walang mayor magbibigay sa kanya ng business permit dahil wala pang rules and regulation. Tapos ito naman yung bastos at walang mudo na si Sharon Garin. Hoy, puli ka na sa Iloilo, sa Gimbal. Wala ka gikwenta nga bayi ka. Minultahan niya ang kumpanya na solar para sa bayan ng 24 billion. Paano mo? Bakit mo kolektahan ng 24 billion na multa yung solar para sa bayan kung hindi nyo binigyan ng permit sa umpisa pa lang? Sa simula pa lang, dapat binigyan na ninyo ng permit. Bakit hindi nyo binigyan? At lumampas na yan mula pa 2019 hanggang ngayon. Ay kung matagal na para siya may kasalanan, bakit gayon nyo lang nilabas na may multa pala siya na 24 billion pesos na bayaran? Gayong sa kasagsagan siya sa pagbulgar ng Cabral Files. Nagalit kayo, sinugo, inutos si Kwan? Inutos kayo sa inyo ni BBM tsaka ni Lisa para mapatigil niyo si Libeste? Yan po. Ngayon, nakita ko po sa interview ipalabas kong interview ni Karen Davila kay Libeste at nangako siya na ibibisto niya ang mga sindikato sa likod ng mga solar power plant. Rodi Rabi, Pastor, God bless us all. Sabi ni Di, kaso hindi papayag ang mga electric companies. Kaya nga isa sa kalaban niya yung mga electric companies. Pero hindi naman electric companies ang kalaban niya. Ang kalaban niya po yung mga kumpanya na nagpo-produce ng planta, ng power. Ang electric companies hindi niya kalaban. Ang Meralco nga kakampi niya eh. So, Di Hanaspi, Xiao sir, watching from Italy. Wow. Bilya ciao, bilya ciao, bilya ciao, ciao, ciao.
Pamipati na. Morales. So ngayon naintindihan naman ninyo ang takbo. So mine, si Mary Grace Prias, hindi Piatos ha. Ganyan po talaga pag bangag ang presidente, bangag din ilalagay sa pwesto. Sad to say, so stupid mga nailagay sa posisyon. Sabi naman ni Geronimo Campoy, salamat po, pinanood kita palagi. Bro, from Cebu South, maayong gabi, dagang salamat kanimo. O kita na, asa ka sa Cebu South. Kasi ang akong mga kaliwat, diya ni mo matag sa norte, diya ni mo makitaan sa kwan, daan man sa Bantayan Island. Ang ibang pa mga kausing o kausin na dito sa Barili, sa Cebu, Barili. So, Jegeriarte, so gayun po ang ating istoryang totoo. Bakit nagka-ipon-ipon ang 24 billion na multa ay sapagkat hindi ginagawa nila ni Sharon Garin ang kanilang trabaho na bibigyan nila ng permit, prangkisa, yung certificate of public convenience at saka rules and regulation. Dahil hindi nakasira, ang nangyari, nakapagpatayo pa si Liveste ng planta sa Mindoro. Gayan, ang planta niya sa Mindoro po ay hindi niya maipapatakbo sapagkat wala siyang lisensya. Pero pwede niyang ipatakbo yun, ibibigay niya lang muna ng libre sa mga taga Mindoro ang kuryente na nagawa niya. Mamaya, bisitahin natin. Pinakita ko na kanina ang sakalatagan niya ng 106 hectares. So ito na ngayon, pakinggan natin na maigi yung portion ng interview ni Karen Davila kay ito. Huwag ka maingay, ba't narinig ka? Yung sama ko nagkapagkwentuhan. Ito. Ito, pakinggan ninyong interview ni Karen Davila kay Liveste. Dito tayo sa simula sa 31. Patapusin ko lang ito. Nagla-live ako, marinig ka. Bibilisan natin ha. Naintindihan mo na ba kung paano kumikita si Liveste? Okay. Ito na. But if you're talking about I think it matters because the issue actually, is who government gives contracts to. Wonderful question. Yes, but let's finish this first. Let us have another discussion on the list of all the winners of DOE auctions, not only for solar energy, but for all kinds of renewable energy. Ayoko lang pong madamay ang buong power industry, Ma'am Karen. Pero pag mabuksan natin ang mga winners ng lahat ng mga DOE at ibang power supply. Dito, gusto niyang ibisto na marami palang sa negosyo ng mga solar. Marami! Matindi ang korupsyon. Mukhang ang iikon niya. Bantayin niyo lang. Gustong agawin pa. Gusto pang agawin. Yan sa grupo ni Enrique Rason. Si Enrique Rason ang may-ari ng kumpanya na nagpapatakbo sa Binaliw landfill sa Cebu na gumuho. Yan. Yan pa lang, pwede. Kaya pakinggan niyo ito yung interview. Bids sa buong bansa, baka we will be taken off the air. Because this is actually my reputation in the power industry. I bid low to bring the price down. Whereas bidding... Ibig sabihin, nung pumasok siya sa kanyang negosyo na solar, siyempre hindi naman crudo ginagamit niya. So wala siyang gastos. Nung pumasok siya, galit sa kanya kasi bumaba ang presyo. Dapat pala, Meralco sa Manila, ang sisingilin na sa 16 pesos per kilowatt. Bumagsak pa nga 13 pesos ngayon. So lalong babagsak kaya kung dadami na ang solar power. Pakinggan natin ulit. For power contracts is like DPWH contracts. Normally,
or oftentimes there is collusion to keep the price high. So it is also very ironic that it is being characterized that what I'm doing has contributed to higher prices in the country because, again, I refrain from discussing the power industry because I don't want people to say that I have a conflict in doing so. But if someone wants me to expose the corruption in the power industry of the private companies that control many of Ano the sabi niya? If I want to expose the corruption in the power industry powerful other stations in this country, then with powerful people in the industry, I will do so in the Congress if I'm called for by the franchises I or the will do so. Gagawin ko yan sa Kongreso kung ipatawag ako. Energy Committee. Okay, now Secretary Garin also described you as a Kaya napakinggan nyo kung ano sinasabi ni Secretary Garin. Wala, incompetent ka. Tanggalin ka dyan sa DOA. Inaakusahan nyo tapos kinukuliktahan nyo ng multa na 24 billion si Libiste. Pakinggan nyo ang paliwanag ni Libiste. flipper. All right, I'm gonna read what you Tinawag pa siya ng flipper. Ano ba ng flipper? Nagbibid-bid daw siya ng mga bayan-bayan na kakabitan niya ng kurente pagkatapos ibenta sa ibang tao. Hindi po niya ginawa. Ha? Ito, ulitin natin. Keep the price high. So it is also very ironic that it is being characterized that what I'm doing has contributed to higher prices in the country because, again, I refrain from discussing the power industry because I don't want people to say that I have a conflict in doing so. But if someone wants me to expose the corruption in the power industry of the private companies that control many of the powerful other stations in this country, then I will do so in the Congress if I'm called for by the franchises or the Energy Committee. Okay, Alam niyo ba kung sinong yung private company na nagko-control? Si Enrique Razon. now Secretary Garin also described you as a flipper. All right, I'm gonna read what she said. So she said, it's the way you do business. I've seen this in other companies too. There's a pattern. They get contracts. They don't do anything. They sell it to the highest bidder when the time is right and the value is right. We don't want that kind of investor. It's called flipping. Kumbaga, you made money off a privilege that was given to you, right? Ma'am Karen, Kaya, ang gusto itanong ni Karen, na ayon sa kwento ni Sharon Garin, na Secretary ng Department of Energy, binigyan daw ng kontrata sa mga bayan-bayan na patayuan ng mga solar power plant. Ito si Libiste para ipatayuan tapos hindi tinuloy kundi binibenta daw ni Libiste sa iba. Ngayon ulitin ko na lang. Mayroon siya na binibigay doon sa ayon sa kanyang prangkisa na binigay ng 2019, pero ulitin ko lang, hindi na po nagamit ang prangkisa, patay na. Bakit? May nakalagay dun sa batas ng prangkisa, kung hindi magamit sa loob ng 2 taon na tuloy-tuloy ay patay na. Hindi na magamit. Wala na siyang prangkisa para sa maliitan sana yun. Kumuha siya ng prangkisa para gagawa siya ng maliit na planta, bawat bayan, kasi objective niya, total wala naman siyang gasto sa planta maliban lang sa kapital. Wala naman sa operating expenses masyado kasi hindi naman gasolina o crudo. So, maaring singilin niya tag 4 pesos per kilowatt hour o piso per kilowatt hour. Ganon objective niya. Pero hindi natuloy. Bakit? Kasi marami palang kumukontra na kumpanya. Malulugi ang kinikita nila pag bumaba ang benta niya tag piso, mamiso bawat kilowatt hour. So, ang nangyari, hindi siya binigyan ng license to operate ng Department of Energy. Tapos, nang hindi siya nakatakbo, mumultahan nyo ng 24 billion. Asa ang batas dyan? Asa ang katarungan dyan? I'm not nyo. the flipper in this project. Kasi kung itutuloy pala yun, masisira negosyo nila na rason. Kaya kinontra. Kasi bibenta siya ng mababa eh. Kaya na ibenta ang baba kasi araw na naman ang gasolina niya. Kaya ang gasolina naman na ginagamit nung mga kalaban sila ni Rason, yung crudo, yung coal, yung hydropower plant, geothermal, yun ang kalaban niya. Sa kanya solar, libre ang araw. Because I had a partner who sold out from the investment that I got from Meralco. So ngayon, ayaw niya nang magsalita ng todo. Bakit? Kasi meron siyang partner sa negosyo. Mga malalaking mama. Ayaw na sabihin, pero isa sa malaking partner niya ngayon ay si Manny Pangilinan. Na binili ang kumpanya ng 34 billion. Ibig sabihin, magaling siya na negosyante
Ibig sabihin, magaling ang kanyang kumpanya na pinatakbo niya na 10 taon na ngayon. Bakit bilhin na Meralco kung hindi magaling? Tapos, ulitin ko lang, sinabi ko kanina, nakaipon siya ng maraming pundo sapagkat pumasok siya ngayon sa Philippine Stock Exchange. Naglagay siya ng initial public offering at marami ang bumili ng shares niya. Kaya bibili ako ng shares ng SPNEC. Solar Power Philippines. Bibili pa ako ng shares niyan. Nung nakabili siya, nakaipon siya ng pera, bumili siya ng hundreds of hectares sa Peñaranda, Nueva Ecija. At iyon ang papatayo nila ngayon ng partner nila ng Meralco Gen na pinakamalaking solar power plant sa buong Asia. Grabe, ha? Tingnan niyo yung batang ito. Ina-underestimate nyo ng batang ito. Kaya galit na galit kayo sa kanya dahil natakot kayo, nagalit kayo dahil nilabas niya ang lahat ng Cabral Mines. Lumabas yung mga pundo ni Bongbong doon na 8 billion. Pinangalanan na ng AS, SAP, at OP. Tapos mga pundo na hiningi ni Sandro Marcos, mabibisto. Lahat kayo mabibisto. Naggalit kayo sa kanya. Discussing on your show, and only if Secretary Garin wants me to unpack everything about how power contracts in the Philippines are obtained, only then will I discuss it further. But I so think you won't say who your partner is? It's on Google. It's publicly disclosed. All right. Out of my great respect for my former large, highly respected partner in my power business. Well, it's a given that Manny Pangilinan bought Yes, it. Right? I'm just saying that it is malicious to call me a flipper and not describe how the whole power industry works. So why do you think then did this come out now? Because I am exposing corruption in the whole DPWH, not limited to district engineers and contractors, but the people who... niya ang mga engineer, mga contractors, mga kumpanya, mga kurakot, mga magnanakaw. Or deciding on the allocation of the hundreds of billions of pesos of the budget. Do you have an idea who is behind this move? Well, we can take a look at the names on this list. No, specifically to reveal your contracts with the DOE. Nako, lalabas siya, mapilitan siya maglabas ng pangalan ni Enrique Rason. Ngayon si Kiko Barsaga pa lang kalaban, ngayon ito na, dalawa na. It could very well be that they're all helping each other because I've made many enemies on exposing contractors who are connected with many cabinet secretaries, who are also aligned with people in Congress who have been the ones publicly speaking out against me. But again, I think the public can see the timing of all this, and that what I am just adding on your show is that all of this talk about my not proceeding on contracts is not of public interest insofar as I was not given any exclusive right to do so. It is only if I wanted to proceed on them that I would have the ability to invest in them. But So in effect, what you're saying is by granting you these contracts, it is not to the detriment of anyone else. you did not take away the opportunity for other people to build. Is that what you're saying? Yes, and I'm not the one discouraging investment right now. It is the talk about so-called, not from my words, political harassment of investors in the private power industry that is discouraging investors from coming into the Philippines. Okay, but were you one of those investors wherein you got these contracts and you benefited from the FIT? Actually, Ma'am Karen, can I say something on your show? Go ahead. I was a advocate for ending the FIT in 2016 because Yan, ano ba yung FIT? Yung FIT po ay yung Philippine tariff. Yan po nagko-control kung magkano ang presyo na ibabayad mula para sa solar power. Ngayon, sinabi ko kanina na kumikita siya ng 510 million kada araw. Tapos, dahil sa competition na 8 pesos at 69 centavos kada kilometer na binibenta niya. Ngayon, ang gusto niya mangyari, pababain pa niya yan. Ayaw niya tumanggap ng malaking pera just because wala naman siyang operating expenses. Araw lang. So gusto niya pababain. Kahit 2 piso lang. Ngayon, galit sa kanya ang sindikato ng FIT. Sino ang tao sa gitna ng FIT na nagkokontrol ng presyo para hindi babagsak ang industriya nila? Enrique Rason. Yan po. Siya po, ang kumpanya naman niya ng power ay Philippine Infrastructure Corporation. FIT.
fit for all trade. Yan po ang magpo-produce ang tawag na tariff. So, diyan ngayon ang magko-control kung magkano presyo. Gusto niya pababain, kaya gusto niya babasagin. Pakinggan natin muli. Para naman bababa ang presyo ng kuryente sa atin. Ito ulitin natin. And you benefited from the FIT. Actually, Ma'am Karen, can I say something on your show? Go ahead. I was a advocate for ending the FIT in 2016 Advocate niya, gusto niya tapusin ang regime ng FIT. because I was saying we don't need to subsidize the renewable energy industry anymore. My first projects did avail of the FIT, and despite that, I said stop it. And since then, this has not been reported. The feed-in tariff was increased by the ERC last month. I don't know why no one is reporting. Kasabot sa sindikato ang Energy Regulatory Commission. Yun ang kasi nag-increase ng presyo. Ang gusto niya mangyari, ibagsak ang presyo. Kasi nga para makatulong sa bayan. Kung kukunti ang binabayaran natin kuryente, uunlad tayo. Projects that were already operating for over a decade just got an increase on their tariffs at the cost of consumers. Perhaps we should look into who owns the feed-in tariff projects of the Philippines who might have influence on increasing the rates in the ERC. There is a Ayaw na mag-increase ng rate sa ERC. very, very, very powerful person Sino ang very, very, very powerful person? Enrique Razon. who owns many feed-in tariff projects in the Philippines. And I am on the record since 2016 advocating against the feed-in tariff. Okay, all right. Okay, hanggang dyan na muna tayo. Yung iba, i-produce na lang natin sa later on. Magbo-vlog ako later on, siguro mga bukas, laban naman kay Boying Remulla. Dito mo makikita yung kabubuhan ni Boying Remulla. Hindi niya alam ito. Grabe. Ang bata ito, bravo. Believe ako sa iyo. You deserve to be the next president of the Philippines. Mr. Ligarda Alibeste. Ay, sobrang believe ako sa iyo. Iba talaga pala ang training ng mga school sa United States of America. Iba mag-isip. Kita mo, drop out from school si Steve Jobs, bilyonaryo. Drop out from their schools si Bill Gates, yumaman. At saka si Mark Zuckerberg, siya ang umimbento ng Facebook. Tapos si Elon Musk, siya naman ang naghahawak kayo ng Twitter. At siya pang humak ng pinakamagaling ngayon na AI, yung Group.ai. Gaya dapat ka na think big. Ganun tana ang usap natin, ang butak natin. Depende kung magkano kapital natin. Ang sa kanya lang, maswerte siya kasi nagmana siya sa tatay niya ng 300 million pesos. At may lupa siya na 160 hectare. Doon siya nagsimula. Ay, pwede pala ibaba Benmar Huerte ang kuryente. Nakneweting. Kung gusto ibaba ang presyo ng kuryente, bakit ibinenta ni ang solar energy? Binenta niya kasi obligado siya magbenta dahil congressman na siya. Hindi siya pwede na manatili na magmamay-ari ng solar power dahil congressman na siya. Dapat mag-resign na lang siya ng congressman at ibalik niya, kunin niya yung management ng SPDEC. Ganun po. Ay. So, Romel Bingson, daimbaga grabe Morales, Wailin Ben, brain fog. Talagang brain fog ito siya. No? So, hanggang dyan lang. Magandang gabi po sa inyong lahat at yan na muna ang ating kuwan ngayon. Paki-share, paki-like at para naman dumami po ang ating komunidad ng mga katotohanan. Maraming salamat po at Tony Bumbitabad. Magandang gabi po.